Eve, anong tapang mong saktan ako? Tito mo ako, nakatatanda mong kamag-anak. Tito, 10 taon na nakalipas. Inaway mo ang tatay ko para sa posisyon niya at ipinagbili mo ako sa mga trafficker. Kailanman mo ba akong itinuring na pamangkin mo noon? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Marami pa akong alam kaysa dyan. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas, inilipat mo ang kayamanan ng pamilya, at 3 beses mo akong pinadalhan ng mga hitman. Kung hindi ako inilabas ng aking inang ampon mula sa mga trafficker na, yon, 10 taon na nakalipas, matagal na akong patay. Tao! Hoy teka Eve, miss, nagmamakaawa ako, patawarin mo po ako. Magbabago na ako ng tuluyan. Ako ang magiging pinakatapat mong aso. Aso ha? Tito, nung 10 taon na wala ako, sinaksak mo ang tatay ko sa likod, pinilit mong pakasalan ang nanay ko at itinulak siya sa malagim na kamatayan. Pinahirapan mo ang lahat ng sumalungat sa'yo, bawat tagaloob at tagalabas, pinatay silang lahat at ipinadala ang kanilang mga anak sa ibang bansa para ibenta. Ikaw, ang tawagin mo ang sarili mong aso ay insulto sa mga totoong aso. Dapat kang mabulok sa impyerno. Hindi. Nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong talagang mali ako. Huwag mo akong patayin. Sumusumpa akong magbabago talaga. Tito, puro itim ang puso mo. Pagputol lang nito ang makakapaglinis ng dumi na iyon. Tipunin ang iba sa kanila rin. Eve, lahat ng 7 paksyon sa Izho ay naubos ngayong araw. Narito ang lahat ng matatanda ng angkan. Naghihintay na magdiwang ng tagumpay mo. Kaya, Pwede namang mamaya na ang piging. May mas mahalaga akong gagawin. mas mahalaga pa? Alexa, naalala mo noong sinabi ko sa iyo 10 taon na ang nakalipas na ipinagbili ako ng tiyuhin ko sa mga mangangalakal ng tao? Oo, naalala ko. Siya ang nagligtas sa akin, si Mary Olsen. Ang aking inang nag-ampon, hinila niya ako mula sa mga trafficker na iyon at pinalaki na parang sarili niyang anak. Yan ang nakababata kong kapatid na si James katabi ko. Ang kanyang tunay na anak, noong bata ako, tinawag akong bastardo ng mga bata sa nayon nang walang tigil. Palagi siyang sumusugod at binubugbog muna sila para sa akin. Noong mga panahong iyon, ang aming pamilyang 3 ay halos hindi makaahon sa pagkain. Pero si nanay at si James ay palaging inilalaan ang pinakamasarap na subo para sa akin. Eve, bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa kanila sa loob ng 3 taon? Natatakot ka ba? Ang mga matatandang pinuno ng angkan ay tatauhin sila kung malaman nila ang aking kahinaan at hindi na sila mabubuhay hanggang ngayon. 3 taong pagtatago ay tapos na sa wakas. Sa wakas makakauwi na ako. Eve, handa na ang sasakyan. Tara na, umalis na tayo ngayon din. Masyadong mabagal. Kunin mo ako ng helicopter, kailangan kong makabalik sa Olsen Village ng mabilis hanggat maaari. Sige. Nanay James, babayaran ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Lahat ng nanakit sa inyo ay hindi makakatakas. Lumayo kayo, umalis kayo dito. Lahat kayo, umalis. James, kung itinuturing mo pa akong asawa mo, ibenta mo agad ang bahay na ito at ibigay mo sa akin ang pera ng nanay mo. O kaya, papatayin ko kayong dalawa ngayon. Jane, wag mong gawin yan. Babalik ang kapatid ko sa ilang araw kung malaman niya hindi kanya papatawarin ng madali. Kumakapit ka pa rin sa kapatid mong walang kwenta. 3 buong taon na siyang nawala. Nitong nakaraang 3 taon, wala ni isang tawag. Baka patay na siya sa kung saan. Jane, tiniis ko na lahat ng kalokohan mo. Ang walang tigil mong paggawa ng gulo, wala akong pakialam. Pero itong pera ay kompensasyon sa aksidente sa trabaho ko. Ang bahay na ito ay nasa pangalan naming dalawa ng kapatid ko. Pilit mo akong pinapaalis ngayon at sinisiraan mo pa ang kapatid ko. Anong gagawin mo? Huwag mong akalaing ikaw lang ang kapatid na lalaki. James, makinig ka sa akin. Kung gagalawin mo ang kapatid ko, ipapadala kita diretso sa kabilang buhay. Narinig mo yan, James, dati tayong mag-asawa, huwag mong gawing pangit ang relasyon natin. Tumahimik ka. Ito ang perang panggamot ni nanay. Gagastusin mo ba ito sa kotse para sa kapatid mo? May konsensya ka ba talaga? Wala kang kwenta. Ang kapal ng mukha mo, sumigaw ka sa akin. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Sayang lang ang pera sa pagpapagamot.
Ang kasal ng kapatid ko ay ang pinakamahalagang sandali sa buhay niya. Kung pipigilan mo siyang magpakasal, sisiguraduhin kong mag-isa ka rin sa huli. Nanay. Anak, ibigay mo na sa kanila ang pera. Nanay, bakit? Ito ang pera mo. Anak, tingnan mo sila. Nagdala sila ng maraming kasama ngayon. Ngayon, kung ibigay mo man ito, o tumanggi, kung maninindigan ka, ikaw ang magdurusa. Hindi pwede. Nanay kita, ikaw lang ang nanay ko. Hindi ko sila bibigyan ng pera kahit patayin nila ako. Hindi mo desisyon yan. May sasabihin ako sa'yo. Hindi lang pera mo ang kukunin ko ngayon, ibebenta ko rin itong bahay para magpatayo ng bagong bahay para sa kapatid ko. Hindi mo ito pwedeng ibenta. Sa ating dalawa ang bahay na ito. Wala kang karapatang ibenta ito ng ikaw lang. Simple lang. Sige, maghiwalay na lang tayo. Girl, huwag mong gawin to. Huwag padalos-dalos. Hindi kailangan to. Manahimik ka, matandang bruha. Ang ganda ko, ang pagpapakasal sa pamilya mo ay isang biyaya na hindi mo deserve sa 8 buhay. Itong talunan, sumasagot-sagot sa akin dahil sa kaunting pera. Talagang tapos na ang kasal na ito ngayon. Sige, hiwalay na tayo. Kahit maghiwalay tayo. Hati tayo ng pantay sa lahat ng ari-arian ng mag-asawa. Hindi ko pa rin ibibigay ang bahay na ito sa iyong kapatid na lalaki. Alam ko na sasabihin mo yan. Pero tingnan mo ang dokumentong ito. Ikaw, James, ay nag-cheat kasama si Susan, kaya mawawala sa'yo ang lahat ng ari-arian dahil may kasalanan ka. Ang bahay na ito ay mapupunta lamang sa akin mula ngayon. Si Susan ay isang pangit at kasuklam-suklam na byuda na pinagchitsismisan ng lahat. James, ang pangit ng taste mo. Purong paninirang puri yan. Halos hindi ko kilala ang byudang iyon. Walang maniniwala sa salita mo lang. Hindi pa tunay ang mga salita, sigurado. Pero paano kung may mga litrato ako? Anong mga litrato? Ano bang sinasabi mo? Lumabas ka, Susan. Naku, ang baho. Susan, nahulog ka ba sa imburnal? Susan. Ano? Si James ay mukhang gwapo, hindi ba? Talagang gwapo. Patay na ang asawa ko. Wala akong nahawakang lalaki sa loob ng 20 taon. James, huwag kang matakot. Aalagaan kita ng mabuti. Huwag mo akong hawakan. Jane. Ang pangit at mabaho ni Susan. Hayaan mong gumapang siya kay James. Di ka ba nandidire? Ano bang ikakatakot? Ayokong hawakan ang kahit anong nahawakan ni Susan. At saka, hiwalayan ko na si James ngayon. Wala akong pake sa buhay o kamatayan niya. Uy, Bob, Jane. Ano ang tinitingnan ninyo? Nagbayad ako ng 100 piso. Bilisan ninyo at pigilan siya. Anong sabi mo? Jane, wala ka na bang pagkatao? 2 taon ka ng kasal sa pamilya namin. Hindi ka nagtatrabaho, walang perang dala, laging lumalabas para maglaro ng mahjong. Wala kaming sinabi ng nanay ko tungkol dyan. Inalagaan ka pa rin namin pero ikaw, sa halip na magpasalamat, ninakaw mo ang ipon ng nanay ko at ipinagbili mo pa ang sarili mong asawa. Mas masahol ka pa sa hayop. James, sino ka ba? Ang pagpapakasal sa pamilya mo ay swerte na katumbas ng 8 buhay. Ang pag-spoil at pagsuporta sa akin ay trabaho ninyo. Naaawa ako sa iyo. Ang perang ito at ang bahay ay kabayaran sa 2 taon na ito. Oo, James. Ito ang utang mo sa kanya. Pigilan mo na siya. Hayaan mong si Susan ang humawak sa kanya. Anong ginagawa mo? Tigilan mo. Huwag saktan ng anak ko. Nanay. Sige, ako na lang ang lalaban sa iyo. Linte, asong ulol ka. Kung gusto mong saktan siya, patayin mo muna ako. Bob, Jane, gagawin ba ninyo ang trabaho ninyo o ano? Kung hindi ninyo ito maayos ngayon, babayaran ninyo ako ng 100 piso. Susan, bakit ka nagmamadali? Mga talunan kayong lahat. Ang dami ninyo, hindi ninyo mapigilan ng isa. Matandang bruha, sabihin mo sa anak mo na huwag gumalaw. Jane, bitawan mo ang nanay ko. Linte, paano ka nakatulala? Huwag. Hayaan mong si Susan ang bahala sa kanya. Di ka ba matapang sa away? Sige, tuloy mo. Bob. Jane.
Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo ang anak ko, pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Ngayon ka pa magmamakaawa? Late na, kayong lahat. Talin nyo siya. Bitawan mo ko. Bob, bakit ang lakas ng tira mo? Kung masira mo siya, ano na ang paglilibangan ko mamaya? Susan, tumigil ka na sa kalokohan. Si James makinis at maselan at ikaw masyado kang mapili. Kung magtatagal ka pa, dagdagan ko ang bayad mo. Wag. Jane, nagmamakaawa ako sa'yo. Ikaw, hindi ko gusto ang pera. Hindi ko rin gusto ang bahay na ito. Pakawalan mo na lang si James. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dapat sinabi mo yan kanina. James, dahil naging mag-asawa tayo, hindi kita ipapahiya. Pirmahan at lagyan mo ng selyo ang transfer paper ng bahay, ibigay ang bahay sa kapatid ko. Pagkatapos, pakakawalan kita at pati ang nanay mo. Jane, ibibigay ko sa'yo ang pera. Pero hindi ang bahay. Hindi kailanman. Okay lang sa akin matulog sa lansangan pero ang bahay na ito ay sa akin, sa nanay ko at sa kapatid ko. Kung mapipirmahan ang bahay na ito, ang kapatid ko ay walang matitirahan. James, nababaliw ka na ba? Magtanong ka sa sino man sa baryo. Alam ng lahat na ang bastos mong kapatid ay patay na. Eve, nasa loob ng bundok ang baryo. Helicopter, dito lang pwedeng lumapag. Pagkatapos, maglakad ka papasok sa mga burol papuntang baryo. Magaling, kumuha ka ng lokal para mag-guide. Ayoko mag-aksaya ng kahit isang segundo sa daan. Gets ko. James, hintayin mo ako. Bumalik na ako. James, nababaliw ka na ba? Tanungin mo kahit sino sa baryo. Alam ng lahat na ang bastos mong kapatid na babae ay patay na. Hindi iyan totoo. Ang kapatid ko, ipinanganak na manlalaban. Hindi siya pwedeng mamatay. Bahala ka. Ang kausapin ng isang tambay na tulad mo ay sayang sa oras ko. Gawin mo. Kumuha ng maraming litrato ng gunggong na ito. Kung papatayin siya ni Susan mamaya, may litrato tayong patunay. Susan, bilisan mo. Bakit nagmamadali? Nahihiya lang ako. Uy, tigil, wag saktan ng anak ko. Matandang bruha, umalis ka sa daan ko. Nanay, tigil! Lahat tumigil! Darating na ang kapatid ko. Kung malaman niya, wawasakin niya kayong lahat. Ang dami mong sinasabi tungkol sa mga patay. Masamang swerte yan. Susan, tapusin mo na agad ang trabaho. Kapag nakunan na natin ng litrato, gawin mo ang gusto mo. Teka, bakit pumikit ang matandang bruha? Napatay ba natin siya? May sakit na at namamatay na ang matandang iyon. Mamamatay din naman siya, hindi natin kasalanan ito. Boss, ikaw talaga. Pasensya na, pinaghintay kita. Eve, ito si Ryan, leader ng Hound Gang. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking gang dito. Sige, tipunin ang lahat sa baryo na ito. Lahat ng tumulong o nanakit kay Mary at sa kanyang anak. Dalhin sila sa akin. Dalawa lang ang hangad ko. Gantihan ang bawat kabutihan. At maningil sa lahat ng utang. Boss, sino ba yung babae? Bakit ba siya todo sa karahasan? Nakakatakot lang siyang tingnan. Tumahimik ka. Siya ang pinuno ng Izho. Nilipol niya ang 7 buong angkan sa Izho. Ngayong araw pa lang. Nandito ka lang at madali kang magsalita. Pero wala siyang pakialam sa'yo. Boss, sa tingin ko, diretso siya sa bahay ni James. James! Sabi ni Bob kaninang umaga. Pupunta siya sa bahay ni James para mangikil ng pera sa kanya. Ano ang gagawin natin ngayon? Sarili mong anak yan. Tama ka. Tawagan mo siya ngayon din. Ay, hindi! Boss, walang signal dito sa kabundukan. Hindi makatawag kahit isa. Kayo dalawa, umalis na kayo. Hanapin lahat ng taong hinahanap ni Eve. Malinaw?
Kunin ang sinumang gumawa ng mabuti kay Mary at sa kanyang anak at lahat ng may galit, sakupin silang lahat. Dadaan ako sa likod na daan para maabutan si Eve. Sige. Bob, walang utang na loob ka. Sana hindi mo pa nasisira ang lahat o ako mismo ang papatay sa'yo. Bitawan mo ako. James, huwag kang matakot. Pangit ako, oo, pero magaling ako sa kama. Lumayo ka sa akin. Nasaan ang nanay ko? Ano ang ginawa mo sa kanya? Binabantayan ang nanay mo, hindi siya mamamatay. Ako muna ang pansinin mo. Susan, pwede bang tapusin mo na ito ng mabilis? Hahayaan kitang gawin ang anumang gusto mo kapag nakuha na natin ang mga litrato. Bakit nagmamadali? Malaki ang binayad ko para dito. Sulitin ko ngayon ang pera ko. James, hindi ako kasing ganda ng asawa mo, pero mas magaling ako sa kanya. Pipilitin kitang magmakaawa na tawagin akong ate. Lumayas ka. Umalis ka dito. Huwag mo akong hawakan. Teka, patay na ba itong matandang bruha? Bakit hindi siya gumagalaw? Nay, Bob, nahimatay ang nanay ko. Pakawalan mo ako ngayon para iligtas siya. Magiging sakuna ito, Bob. Bob, ano ang nangyayari dito? Buhay o kamatayan ba talaga ito? Ano ba, ang bruhang yan ilang araw nang nakakapit. Nagpapanggap lang yan, sigurado ako. Susan, bilisan mo at tapusin mo ang ginagawa mo. Tinakot mo ako ng sobra. Halika rito, baby. Tigilan mo na ang mga kalokohang yan. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi, pakawalan mo ako para iligtas si nanay. Nakikiusap ako sa'yo. Ang galing mong anak sa nanay mo. Gusto ko ang bahaging ito sa'yo. Hayaan mo akong halikan ka. Pinilit mo akong gawin ito. Ikaw. Saklolo, may pumatay. Sobrang sakit. Lintik ka, James. Nabaliw ka na. Pakawalan mo ako dito. Kung may mangyari man sa nanay ko, lalabanan kita hanggang may mamatay sa atin. Sige, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. James, ibaba mo ang gunting. Huwag mo akong subukang pigilan. Pakawalan mo ako para iligtas si nanay. Sige, pare. Tara, pag-usapan natin ito. James, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kapatid ko. Tumahimik ka. Jane, napakabuti ng nanay ko sa'yo. Kahit gaano tayo kahirap, hindi ka namin pinagtatrabaho sa bahay. Pinakain ka namin ng mabuti. At ito ang bayad mo sa amin? Araw-araw mong sinisiraan ang nanay ko at ngayon nakatayo ka lang at pinapanood siyang mamatay. May kaluluwa ka ba? Walang kwenta ang buong pamilya mo. Hindi mo ako deserve. Kung hindi ka ang pinakamaganda sa bayan at ang nanay mo ay walang pera mula sa settlement, akala mo papakasalan kita. Sasabihin ko sa'yo, ang mga magulang ko ay para lang sa bunsong kapatid ko. Kung saktan mo ang kahit isang buhok sa kanyang ulo, papatayin ka ng tatay ko. Tumahimik ka. Nahimatay ang nanay ko ngayon. Bilisan mo at maghanda ng kotse para sa akin. Dadalhin ko siya sa ospital ngayon din. Kung hindi, sasaktan ko siya ngayon din. Kotse. Walang kotse na available ngayon. Pumunta ako dito ngayon para ibenta ang bahay mo para makabili ako ng kotse. Kung hindi ko mailigtas ang nanay ko, isasama ko kayong lahat sa kanya. Eve, maraming mga bakas ng paa sa paligid ng lugar. Sira rin ang pinto sa harap mo. Tiyak na may masamang nangyari. Ano, may naghahanap ng kamatayan, gagalaw sa isang buhok ni James? Kung hindi ko mailigtas ang nanay ko, isasama ko kayong lahat-lahat sa kanya. Si James ang nasa loob. Alexa, harangan ang tanging daan palabas ng Olsen Village. Walang aalis sa baryong ito hanggang. Maayos natin ang lahat ngayon. Kung hindi ko mailigtas ang nanay ko, papatayin ko kayong lahat kasama niya.
James, naglakas loob kang saktan ang kapatid ko. Papatayin kita dahil dito. Hayop ka, akala mo ba kaya mo akong takutin? Muntik na akong mamatay sa takot mo. Nasaan ang yabang mo kanina? Sige, magsalita ka pa ngayon. Oh, James. Gusto kitang makaseparate ng payapa, pero ginulo mo ang lahat. Ngayon, nasaktan ng kapatid ko. Hindi na ito kayang ayusin ng pera. Jane, kung may mangyari man sa nanay ko, kapag nalaman ng ate ko, gagawin niyang magdusa ang buong pamilya mo. Kumakapit ka pa ba sa patay mong ate? Dapat mo akong pasalamatan sa pagpapadala ng nanay mo para makasama ang ate mo. Bob, ang dami talaga ng sinasabi ni James. Putulin mo ang dila niya. Tapos baliin mo ang bawat daliri niya isa-isa. Gusto ko siyang baldado habang buhay. Sige kayo, hawakan ninyo ng mahigpit ang talunan na ito. Eve, sorry talaga. Nabigo akong protektahan ng nanay natin. Sorry talaga. Protektahan. Ikaw ang dahilan ng pagkakasaktan ng nanay mo. Kung ibinigay mo na lang kanina ang bahay, baka itinuring pa kitang pamilya. Pero ngayon, putulin ko na lang ang dila mo. Saktan mo ang kapatid ko, patay ka. Eve, iligtas mo si nanay. Mamamatay na siya. Pakitulungan mo siya. Eve, hindi ko inakala na ang babaeng ligaw ito babalik ng buhay ng palihim. Hindi ka kumita sa labas ng bayan, kaya bumalik ka para umiyak sa bangkay? Buhay ka pala. Jane, ito ang kapatid na sinasabi ni James. 3 taon na mula nung huli tayo nagkita at mukha kang maayos. Kung sasaktan ka namin, walang sasagip sa iyo. Lahat ng ito? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Ano kung ako? Oo, ako gumawa ng lahat nito. Itinulak ko ang nanay mo sa lupa at tinapakan ko rin ang nakababata mong kapatid. Gusto mo talagang kalabanin ako? Linawin ko sa iyo, ang tatay ko ay si Ryan, boss ng Hound Gang. Walang sino man sa lugar na ito ang nangangahas sumalungat sa akin. Ngayon, hindi kita hahayaang mamatay ng mabilis at madali. Sino mang nanakit sa nanay ko at kay James, pahirapan ko sila ng walang katapusan. Hilingin mong patay ka na lang. Nakulong sa walang hanggang sakit. Kamay ko. Hayop ka, papatayin kita. Eve, ikaw na walang hiya. Paano mo nagawang sakta ng kapatid ko? Mga guys, kunin siya, ibagsak siya. Kung sino man ang lalapit, sila ang mauuna kong tatapusin. Eve, ano na gagawin natin? Tumigil na si Mommy. Ano bang nangyari sa kanya? Humihinga pa siya. Masyado lang siyang na-stress hanggang sa nahimatay. Walang ospital na malapit. May clinic ba dito, James? Meron, pero nasa kalapit na baryo. Pinatay ang doktor ng baryo namin ng Hound Gang. Wala nang naglalakas loob na tumulong sa atin ngayon. Dadalhin muna natin si Mami sa ospital. Para sa iba pang mga goon, ako na ang bahala sa kanilang lahat mamaya. James, akala mo makakatakas ka lang? Walang isa man sa inyo ang aalis dito ngayon. Tandaan mo, darating ang tatay ko dito sa ilang sandali. Patay na ang buong pamilya nyo. Jane, mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Kung susubukan mo akong pigilan, tatapakan kita. James, kung maglalakas loob kang lumabas dito, ang tatay ko si Ryan. Siya ang pinuno ng Hound Gang. Kung lalabas ka sa pintong iyan ngayon, hahabulin ka ng tatay ko hanggang ospital. Tatapusin ka niya. Kung susubukan akong pigilan ni Ryan, mababaon sa lupa ang buong pamilya mo ngayon. Ilalim ng lupa, Eve. Huwag mong isipin na ang 3 taon mong basurang martial arts ay astig ka na. Hound ang palayaw ng tatay ko. Kumakain siya ng tao ng buo, pati buto. Kung makalabas ka sa Olsen Village ng buhay ngayon, kukunin ko ang apelyido mo. Hound?
Kumakain ng tao, walang niluluwa na buto. Yung asong iyon na sobra mong sinasamba ay walang kwentang asong galalang para sa akin. Lumuluhod at kumakawag ng buntot lang siya sa akin. Ang kapal ng mukha mong laitin ang tatay ko. Patay ka na, bakit nakatayo lang kayo? Sugurin niyo siya. Sino man ang makabali ng braso niya ngayon, irerekomenda ko kayo sa Kuju Axe Gang. Axe Gang, kilala sila ng boss? Axe Gang ang may-ari ng Kuzhou. Kung makuha natin ang koneksyong iyon, hindi na kayo magkukulang sa anumang bagay. Pero malakas ang sipa ng babaeng yan. Ano ang kinakatakutan nyo? Isa lang siyang matapang na babae. Hindi nyo ba siya mapigilan? Bilisan nyo, sino ang unang susugod? Ako ang unang magre-rekomenda sa inyo. Para sa Axe Gang. Gawin. James, protektahan si nanay. 5 segundo lang eksakto. Lilipulin ko ang mga peste. 5 segundo, tapos na kayo. Isa. 2. 3, 2 segundo na lang. Huwag mong sayangin ang oras ko. Lilipulin ko kayong lahat. Ma'am, maawa ka po sa akin. Nagmamakaawa po ako. Utusan lang po ako. Si James lang po ang gusto ko. Kasalanan lahat ni Bob. Pinagawa niya ako nito. Nagkamali ako. Sorry po talaga. Lumayas ka. Babali-balikan kita. Anong ginagawa mo? Darating na ang tatay ko anumang sandali. Hindi ka niya hahayaang umalis. Si Ryan ang tatay mo, 'di ba? Kahit pumunta siya rito, mamamatay siya kasama mo. Bob, itinulak mo ang nanay ko. Tinapakan mo ang kapatid kong lalaki. Sinubukan mong hiwain ang dila niya, baliin ang mga daliri niya. Paano kita papagbabayarin? Huwag mo akong patayin. Sorry po. Natuto na po ako. Eve, ikaw? James, asawa ko, nagmamakaawa ako sa'yo. Bayaw mo siya, pamilya tayo. Pamilya? Jane, 2 taon ka nang kasal sa pamilya namin, itinuring ka ng nanay ko na parang sarili niyang anak. At ano ang ginawa mong kapalit? Tinawag mo siyang matandang bruha at ninakaw mo ang kanyang ipon. Ngayon, pinanood mo lang siyang mahimatay at wala kang ginawa. Paano mo nasabing pamilya tayo? Tatay, tulungan mo po ako. Papatayin niya ako. Tatay, babaeng ito tinawag kang asong walang kwenta. Sabing asong kalye ka lang kumpara sa kanya. Tanging magaling ka lang ay ang pagluhod sa paanan niya. Patayin mo siya agad. Ikaw dapat ang mamatay. Bakit mo ako hinahampas? Kasalanan niya lahat. Tumahimik ka, walang utang na loob. Alam mo ba kung sino siya? Boss, pakiusap, huminahon po kayo. Ikaw ang may kapangyarihan sa Izhou. Kaming maliliit, hindi ka namin kayang kalabanin. Ikaw ang namamahala sa lahat sa Izhou? Ikaw ang bagong pinuno ng angkan ng Olsen sa Izhou? Ang diyosa ng pagpatay? Eve, totoo ba yan? Oo, ako nga. Nandito ako para isama kayo at si nanay upang mamuhay ng maginhawa. Siyempre. At lipulin niyang mga basura. Alam ko sobra akong nagkamali. Boss, talagang nagsisisi ako. Boss, maawa ka naman. Tigilan mo ang aking anak na walang kwenta. Pagdating sa bahay, pagdidisiplinaan ko siya. Ang mga anak mo ay nang-aapi sa aking nakababatang kapatid. At ang aking nanay, mas matagal pa kaysa ngayon. Alam na alam mo kung bakit sila narito ngayon. Paulit-ulit mong sinasabi na didisiplina mo siya. Noong itinulak niya ang aking nanay sa lupa, nasaan ang parusa mo noon? Noong sinubukan niyang hiwain ang dila ng aking kapatid, bakit hindi mo siya pinagalitan? Ngayong dumating ako, bigla mong sasabihin na didisiplinaan mo sila. Ryan, hindi ako madaling lokohin. Tatay, anong ginagawa mo? Boss, ako mismo ang bumali ng braso niya. Hindi ba sapat iyon para sa'yo? Kahit tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Sinaktan ko siya dahil sinaktan niya ang nanay ko. Pero kaya mong lumpuhin ang sarili mong anak nang walang alinlangan. Iyan ang nagpapatunay ng sama ng puso mo. Ryan, mas malupit ka pa. Tatay, narinig mo ba siya? Hindi tayo pababayaan ng babaeng ito na mabuhay. Kahit patayin mo ako ngayon, mamamatay ka rin kasama ko. Tatay, mag-isa lang siya dito. Marami kang dinalang kasama, kaya natin siyang patayin. Boss, hindi mo ba hahayaang umalis ang anak ko? Sinabi ko sa iyo, walang gagalaw sa nanay ko o kapatid ko. Wala sa inyo ang makakalabas ngayon.
Eve, ang lakas ng kapit mo sa buong Izho, pero teritoryo ito ng Xo. Ito ang Olsen Village. Ako ang boss dito. Pinilayan ko ang sarili kong anak para maiwasan ang away dugo sa Izho. Binigyan kita ng respeto. Kung hindi mo tatanggapin ang aking tigil putukan, Ryan, ano ang laro mo dito? Eve, hulaan ko, nagmamadali kang bumalik dito para lang bisitahin ang nanay mo at kapatid mo. Wala kang dala na backup. Patay na ang cell tower ng Nayon. Tiniyak ko iyon. Dahil gusto mong magpakatigas ngayon, dito ka mananatili para kunin ang mga bangkay ng nanay mo at kapatid mo. Bakit ka biglang tumahimik? Kanina ang yabang mo at ang ingay mo, di ba? Ryan, binalaan na kita kung ano ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Pagsisisihan mo at hilingin mong mamatay ka na lang. Alam ko kung sino ka. Si Eve mula sa Izho, pumatay ng 7 pamilya sa loob ng 3 taon. Mas marami kang dugo sa kamay kaysa asin na nakain ko. Pero harapin mo ang katotohanan dito. Ito ang Olsen Village, Kuzu. Ito ang aking teritoryo, lupa ng Hound. Ang manugang ko ay anak ng boss ng Axe Gang. Palayaw ay Open Eye Demon. Huwag mo siyang kakalabanin. Puta, ang anak ng pinuno ng Axe Gang ang aking mapapangasawa. Maaari kanyang durugin ng isang kamay. Nasaan ang yabang mo kanina? Pinutol mo ang kamay ko, di ba? Ngayon, papanoorin kita habang pinapahirapan ko ang kapatid mong lalaki ng dahan-dahan at masakit. Pagkatapos, lalaruin kita hanggang sa masira ka. James, simula nang ikasal tayo, hindi ka tumigil sa pagbanggit sa kapatid mo. Palagi mong sinasabi kung gaano siya kagaling, kung gaano kanya kamahal. Ngayon, nasa bahay na ang kapatid mo. Hindi ka ba dapat excited? Bakit ang kunot ng noo mo? Nasaan ang ngiti mo? Ikaw... Ano, wala ka kundi talunan. 2 taon na tayong kasal. Pagod na akong magtiis nito. Ngayon, ang perpektong araw para dito. Ipapadala ko ang buong pamilya mo diretso sa impyerno ng sabay. Tapos ka na. Ryan, akala mo kaya mo akong kontrolin? Pero hindi mo naisip na sa sandaling bumaba ako ng eroplano, alam ko na lahat ng nangyayari sa baryong ito. Sira ang cell tower. Nalaman ko 3 araw na ang nakalipas. Akala mo ba talaga mag-isa akong papasok dito? Hindi ako lumalaban sa laban na hindi ako handa. Hindi ako nagpaplano ng 10 hakbang sa unahan. 3 taon na ang nakalipas. Sana namatay ako sa away ng pamilya Olsen. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para mabuhay ngayon. Lumuhod at yumuko. Putulin ang iyong mga kamay at paa para mabayaran ang aking kapatid at nanay. Kung hindi, walang problema sa akin na ipadala ka sa kamatayan. Anong nangyayari dito? May backup ka? Tigilan mo na ang pananakot sa amin. Ako mismo ang nakakita sa iyong pagpasok. Walang kasama ka. Nasaan ang assistant mo? Assistant? Tatay, ano bang sinasabi mo? Anong assistant? Naiintindihan. 4 na tao ang pumasok sa bakuran. 4 na tao ang nakakapanginig sa'yo. Tawagan ang mga tauhan para patayin sila. Hindi ko magawa yun, sir. Masyadong malakas sila. Kahit lahat tayo ay sabay-sabay na sumugod sa kanila, wala tayong tsansa. 4 na tao. Sandali lang. Sila kaya? Ang 4 na tagapangalaga ng pamilya Olsen? Ang 4 na tagapagtanggol ng pamilyang Olsen? Bakit wala akong natanggap na abiso na darating sila rito? Akala ko kayong 2 lang ang pumunta sa Nayon. Hindi na makapaghintay si Eve na umuwi, kaya nauna siyang mag-isa. Darating na ang grupo namin anumang oras. Nang makuha ko ang signal, dinala ko ang 4 na tagapagtanggol dito. Eve, naglagay kami ng mga tauhan sa pasukan ng Nayon. Kahit isang lamok ay hindi makakalusot dito. Alamin natin kung paano haharapin ang mga halimaw na ito. Boss, alam kong sobra akong nagkamali. Para akong bulag. Maawa ka sa akin. Iligtas mo ang buhay ko. Pakiusap. James, mag-asawa tayo noon. Hindi mo ako pwedeng hayaan na mamatay na ganito. Nakikiusap ako. Magbabago na ako ng tuluyan. Pakikitunguhan kita ng maayos at aalagaan ko rin ang nanay mo. Tama na! Huwag ka nang magmakaawa sa kanya. Eve, 20 taon na akong umiikot sa Kuzaw.
20 taon na ang nakalipas, isa lang akong hampas lupa na walang makain. Ngayon, ako na ang boss ng Hound Gang. Napakaraming dugo sa aking mga kamay. Lagi akong nakatakdang mamatay. Masyado akong lumapit sa gilid sa loob ng maraming taon. Patayin mo ako. Gawin mo ang gusto mo. Bilisan mo lang. Mabilis na kamatayan? Nangangarap ka. James, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa mga gago na ito? Jane, nagmamakaawa ka ng diborsyo sa buong panahon na ito, di ba? Sige. Bibigyan kita ng eksaktong gusto mo. Wag baby, talagang nagkamali ako. Nanirahan kami ng nanay ko sa baryong ito ng maraming taon. Nanatili kaming tahimik at hindi nakikialam sa iba sa loob ng mga dekada. Hindi kami nakipag-away kanino man. Lumitaw ka na tumatakas mula sa mga hitman, puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Pinapasok kita at iniligtas ko mismo ang buhay mo. Pinakasalan kita kahit na pinagchismisan tayo ng buong bayan. Pero simula nang pumasok ka sa pamilya ko, hinamak mo kami dahil mahirap kami. Kinamuhian mo ang matandang nanay ko, sinabi mong wala akong kwentang basura. Binugbog at sinigawan mo pa ang nanay ko. Ninakaw mo ang kanyang ipon sa buhay at ngayon gusto mo patayin ang buong pamilya namin. Kung alam ko lang lahat ito noon, pinabayaan ko na lang sana silang tapusin ka. Eve, si Jane ay isang basura, syempre, pero naging mag-asawa pa rin kami noon. Putulin ang kanyang mga kamay at paa. Hayaan siyang mabuhay na baldado sa natitiran niyang buhay. Hindi mo yan magagawa. At si Bob at ang kanyang ama, nakagawa sila ng hindi mabilang nakakilakilabot na krimen. Sa paglipas ng mga taon, pininsala nila ang maraming taga-baryo, pinutol ang kanilang mga paa at kamay at ipinasa sa mga taga-baryo para sila ang bahala. Ano sa tingin mo? Sige, iyon na ang gagawin natin. Hayaang mabuhay sila bilang mga baldado, mas masahol pa ito kaysa patayin sila agad. Mas masahol pa. Mas maganda. Ryan, tingnan mo kung saan ka napunta ngayon. 3 taon, tandaan mo lahat ng perang Pampanga na pinilit mo sa akin? Hindi makabayad ang anak ko kaya binali mo ang binti niya. Ito ang dapat mong asahan. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Eve, halika, tapusin mo na ako. Pilayin mo ako, patayin mo kahit ano. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Eve, kumusta na ang nanay mo? Dinala ko siya sa klinik ng baryo. Maayos naman siya sa ngayon, pero walang nakakaalam kung kailan siya magigising. Nandoon si James at inaalagaan siya. Unahin ko ang 3 basurang ito saka ako pupunta. Mga kababayan, sigurado akong naaalala pa ninyo kung sino ako. Hindi ba ito si Eve, kapatid ni James? 3 taon na. Nagbago siya. Kaya sila ang mga nagkulong sa 3 gugong ito? Lahat, wala na ako sa baryong ito ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na yon, Bob, Ryan at Jane ay gumawa ng lahat ng masasamang gawain sa baryong ito. Nangikil ng pera para sa proteksyon, ginalaw ang mga kababaihan dito, binugbog at pinilayan ang mga kapitbahay at kamag-anak natin. Ginawa nila ang lahat ng masasama. Ngayon ibibigay ko ang hustisya para sa inyong lahat at panagutin sila sa lahat. Oo, yan ang kailangan natin. Pero sinabi ng kapatid kong si James, ang simpleng pagpatay sa kanila ay napakadali para sa mga halimaw na ito. Kaya ngayon, kayo mismo ang maghuhusga. Lahat ng kasamaan na ginawa nila sa inyo, kayo ang makakapagbalik ng 100 beses. Babayaran ninyo sila ng 100 beses. Ryan, kilala mo pa ba ako? Ikaw, 1 taon na ang nakaraan, buntis ang asawa ko, sumugod ka sa bahay namin at tiningnan mo ang asawa ko. Lumuhod ako at nagmakaawa sa'yo na tumigil ka pero pinatag mo ako sa lupa ng mga tauhan mo. Ginupit mo ang muka ko at inalis mo ang mata ko. Lumaban ng buong tapang ang asawa ko tapos hinampas niya ang ulo sa pader at namatay sa harapan ko. 1 katawan, 2 buhay ang nawala.
Mula noon, araw-araw ko lang iniisip na makarating sa araw na ito para patayin ka. Sa wakas, sapat na ang paghihintay ko. Eve, alam kong sobra akong nagkamali. Mas gusto kong patayin mo ako ng mabilis kaysa punitin ako ng mga hamak na taga-nayon na ito. Eve, pakiusap, ako na ang papatay sa kanya. Hindi kita pipigilan? Gamitin mo ito sa paghampas sa kanya para hindi masaktan ang mga buko ng kamay mo. Pero dahan-dahan lang, huwag mo siyang patayin agad. Iwan mo siyang buhay para ang ibang taga-nayon ay makapaghiganti rin. Huwag. Mahal? Nakikita mo ba ito mula riyan sa itaas? Nakapaghiganti na ako para sa'yo sa wakas. Bob, naaalala mo ang apo ko? 18 pa lang siya. Dinala mo siya ng sapilitan para matulog sa'yo. Nilabanan ka niya ng buong lakas at binugbog mo siya hanggang mamatay. Ako'y isang matandang babaeng wasak na. Ayoko na ring mabuhay. Hinintay ko lang na makita kang makuha ang nararapat sa'yo. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako upang makita ang araw na ito. Hindi ako yon, siya yon. Hindi. Binti ko. Huwag lumayo ka, huwag kang lumapit sa akin, babae ako. Hindi mo ako pwedeng hawakan. 2 taon na ang nakaraan. Nagbenta ng gulay sa bayan ang asawa ko. At hinarangan niya ang daan ng kapatid mo, nagdala ka ng mga tao para sirain ang tindahan ko. Sinubukan kong protektahan ang mga paninda ko. Tapos nilaslas mo ang mukha ko ng kutsilyo. 1, 2, 3. Sumugod ang asawa ko para protektahan ako. Ibinagsak siya ng kapatid mo sa lupa. Nabali ang 3 niyang tadyang at hanggang ngayon, hindi siya makabuhat ng mabigat. Hindi ako yon, sumusumpa ako. Hindi ako talaga. Si Bob yon, pinilit ako ni Bob. Ngayon ginagawa mo akong parang halimaw. Nagtiis lang akong mabuhay para sa sandaling ito. Kamay ko. Pasensya na. Tulungan ninyo ako. James, pakiusap. James, patayin mo na ako. Nakikiusap ako. Patayin mo na ako. Ryan, kung maglalaro ka ng apoy, masusunog ka. Babayaran mo ang lahat ng ito, maaga o huli. Ikaw ang nagsabi niyan. Ryan, paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ka hahayaan ng boss ko na makalusot. Pati ang manugang ko hindi rin. Ma'am, 2 lalaki na naka-wheelchair ay nasa labas. Sabi nila, sila raw ang fiancé ninyong si Bob at ang kapatid niyang si Jane. Ipasok sila. Agad po. Jane? Sino ang gumawa nito sa'yo? Hindi mo ba sinabing kukuha ka ng bahay at kotse para sa kasal namin? Paano ka naging ganito? Rosa, kailangan mong ipaghiganti ako at ang tatay ko rin. Siya yung kapatid ng bruha mula sa pamilyang Olsen. Iniwan niya kami para pahirapan ng mga taga roon. Patay na ang tatay ko. Ang kuya ko ay may brain damage na ngayon. Binali rin niya ang 2 kong kamay at paa. Mas masahol pa sa kamatayan ang Olsenbing para sa akin. Kapatid ni James? Oh, ang bagong pinuno ng angka ng Olsen sa Isho, Eve ang pangalan niya, Rose. Tulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kawili-wili iyan.
May bagong nagmamagaling mula Izo, naglakas loob na manggulo sa teritoryo ng Axe Gang sa Kuso at pinatay ang mga tauhan ko. Dalhin sila at ayusin ng maayos. Puntahan mo ang lalaking yun at dalhin dito. Narinig mo lahat yon, di ba? Tamang-tama ang timing. Gusto mong ibagsak ko ang pamilyang Olsen. At ngayon, sinalungat nila ako. Parang tadhana na. Ibinibigay sa akin ng langit ang panalo na ito. Susuportahan kita, pero kapag natapos na ito, gusto ko ng 40% ng kayamanan ng Olsen. 30% lang. Kung hindi ka papayag, makikipagkasundo ako sa tatay mo. Deal. Masayang makipagtransaksyon. Eve, hindi mo inaasahan ito, di ba? Bumalik na ako. Eve, ito na ba ang bahay natin ngayon? Siyempre ma, sa atin ang lugar na ito. Mula ngayon pwede mong gamitin ang lahat dito ayon sa gusto mo. Wala pa akong nakitang ganito kalaking bahay. Ma James, pasok na tayo. Sige! Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, Ale. Magandang araw po, Pangalawang Ginoo. Alam na ba ng lahat ang balita? Alam na namin yon, sir. 10 taon kaming naghanap para sa ating pinakamatandang anak na matagal nang nawawala at sa wakas ay nakauwi na siya. Pero ngayon, ang sambahayan ng Olsen ay pinamumunuan ni Eve, ang ating ginang. Kumalat ang balita na pumunta siya sa probinsya at dinala 2 estranghero na walang kinalaman sa ating angkan. Ang isa ay ang kanyang inang ampon, ang isa naman ay ang kanyang kapatid na lalaking ampon. Paano niya nagawa ito? Wala yon. Kapag nakauwi na ang panganay na Ginoo, ayon sa patakaran ng angkan, kailangan nang bumaba si Eve. Bago mangyari iyon, dapat nating tulungan ang panganay na ilagay si Eve sa kanyang lugar. Kung mas mahusay ang ating pagganap ngayon, mas malaki ang ating bahagi sa bandang huli. Sumusunod kaming lahat sa pamumuno ng punong nakatatanda. Magaling. Kung gayon, halika't salubungin natin ang malapit ng bumaba na pinuno ng pamilya. Sige. Tara na. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, Ale. Magandang araw po, Pangalawang Ginoo. Eve, talaga bang makakatira tayo sa ganito kalaking mansyon? Siyempre kaya natin, nangako ako sa'yo. 3 taon na ang nakalipas, sinabi ko, bibigyan kita ng buhay na walang alalahanin. Eve, pinagdaanan mo ang impyerno sa mga taong ito. Ang pintuan ng pangunahing bulwagan. Paano makakatapak dito ang mga taga-bukid na ito? 4 na nakatatanda sa lahat ng pag-aaway sa angkan sa mga nakaraang taon. Saan kayo nagtatago? Ano? Ngayon sa wakas nagpakita na kayo? Eve, kaming 4 na nakatatanda ay nagtataguyod ng pamana ng angkan at binabalanse ang lahat ng alokasyon ng ari-arian. Kung hindi kami namagitan, ang angkan ng Olsen ay hindi na magiging atin. Hindi mo ba naiintindihan? Ang 2 taga-bukid na dinala ni Eve. Mga magsasakang gala? Mukhang hindi ka nagkaroon ng nanay nung lumalaki ka. Hindi mo masikmura na may ibang may kasamang nanay. Naiintindihan ko, totoo. Pangahas ka naman magsalita ng ganyan. Nanay! Kuya? Bakit ang bawat taong gala sa kalsada ay pinapayagang mag-claim ng dugo sa mga Olsen natin? Eksakto, matandang ginang, ginugol mo ang buong buhay mo sa paghuhukay ng dumi na nakabaon sa bawat kuko mo. Kung magbubuhos ka ng tsaa sa mga kilalang panauhin, hindi ba yun makakahiya sa kanila? Anong sinabi mo? Ano? Sino ka ba? Sige, paluhudin mo siya. Turuan mo siyang ang lupain ng angkan ng Olsen ay hindi para sa mga magsasakang hampas lupa na tumapak dito. Sinong mangas na humawak sa kanya? Pinoprotektahan ng ginang ang mga tao niya.
Sige, ikaw ang pinuno ng angkan. Ang salita mo ay batas. Pero ang pangunahing bulwagan na ito ay para sa opisyal na usapin, hindi isang lounge para sa bawat estranghero. Kung ipipilit mong manatili rito ang dalawang ito, dapat mo ba kaming kinonsulta muna? Oo, ang daang taong patakaran ng angkan Olsen ay nangangailangan ng mahigpit na ranggo. Pinapasok mo ang isang babaeng hamak sa bulwagan. Kung malaman ng iba, iisipin ng mga tao na ang angkan Olsen ay naging parang bahay ampunan. Ganap na kahihiyan. Isang kahihiyan sa buong angkan natin. Tapos ka na ba sa daldal mo? Una sa lahat, ang babaeng ito ay aking ina. Sino mang manira sa kanya, gagawin kong hindi na sila makapagsalita. Pangalawa, pinagtatawanan mo ang dumi sa kuko niya. Ang mga kamay na iyon ay nagtrabaho para maipag-aral ako. Iniligtas niya ako mula sa mga mangangalakal ng tao. Ikaw ano, ang iyong mga kamay ay pera lang ang binilang. Kailan ka huling gumawa ng isang marangal na bagay? Ikaw... Pangatlo, paulit-ulit mong sinasabi na miserable ang pamilyang ito. Habang ako ay nagpapakahirap nag-aayos ng sambahayang ito, ano ba talaga ang ginagawa mo? Kayo 4 na matatandang lalaki. Nagtatago kayo sa likod ng edad ninyo, nagdadaldal tungkol sa mga patakaran, pero sa totoo lang, napakasarili ninyo. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ako na ang namamahala sa pamilyang Olsen ngayon. Ang nanay ko at kapatid kong lalaki ay lilipat dito ngayon at mananatili na. Kung sino man sa inyo ang may problema, lumapit kayo sa akin at masasaktan kayo. Sige, ikaw na ang boss. Ang galing mo. Kung sinabi mo yan ilang araw ang nakalipas, baka natakot ako sa'yo. Pero hindi na. Ang pamilyang Olsen ay hindi sumusunod sa bawat salita mo ngayon. Anong sinasabi mo? Daan para sa batang master? Makalipas ang 3 taon, sa wakas ay nakabalik na ako sa tahanan ng mga Olsen. Eve, ikaw ay naghirap para hawakan ang pamilyang ito nang magkakasama sa lahat ng mga taon na ito. Pero nandito na ako ngayon, ibigay mo na. Ibigay mo sa akin ang selyo ng pinuno ng pamilya. Eve, ang batang master ay nagsasalita sa'yo. Bingi ka ba o ano? Siya ay nagpapatakbo ng pamilya sa loob ng 3 taon na diretso. Nasanay na siyang mag-utos sa lahat. Hindi niya maalis ang kanyang pagmamataas. Hindi naman siya masisisi sa totoo lang. Pero kailangan ninyong umalis ngayon din. Itong babaeng magsasaka at iyang probinsyanong yan nagdadala lang ng malas na nakatayo sa ating pangunahing bulwagan. Madam, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, impakehin mo ang iyong mga gamit at umalis ka ng kusa. Itong mansyon ay hindi mo dapat tirhan. Sino ang mga has na galawin ang nanay ko? Sisiguraduhin kong hindi sila makakalabas sa bakurang ito ng buhay ngayon. Teka ate, huwag kang magmadali. Papaluwagin kita ngayon. Hayaan na manatili ang dalawang iyan. Pero may kondisyon. Kailangan mong yumukod ng 3 beses sa harap ng lahat dito. Ibigay ang selyo ng pamilya sa akin ng personal. Doon at sa oras na iyon, pagkatapos noon, ikaw ay lumipat sa kulungan ng panggatong ng mag-isa. At mabuhay bilang isang mababang ranggo na kamag-anak sa gilid. Ang batang master ay nagpapakita sa iyo ng awa. Eve, lumuhod ka na. Tama yan. Ang batang master ay binibigyan ka ng pagkakataon. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Kahit manatili ka rito, kailangan mo pa ring lumipat sa tirahan ng mga alila at gawin ang lahat ng trabaho ng mga alila. Gusto mo bang umasta na parang may bahay? Managinip ka na lang. Hank, gusto mo akong yumukod sa'yo? Oo, Tapos ibigay ang selyo sa'yo? tama. Tapos lumipat sa kulungan ng panggatong? Ano, hindi mo ba maintindihan ang simpleng usapan? Simpleng usapan? Yumukod sa'yo? Ibigay lahat ng gusto mo? Wala akong pinatay sa loob ng ilang araw. Nawalan ako ng kontrol sa aking lakas kanina. Muntik na kitang mapatay tuluyan. Hindi mo naman ako sisisihin dahil doon, di ba? Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Ah? Kayong 4 na matatanda, kanina lang ang daldal nyo, di ba? Sige, magsalita pa kayo. Sino pa ang mga has na tawagin akong bastos? Gusto kong linawin sa inyong lahat, hindi ko nakuha ang pwesto bilang ulo ng pamilya, sa pagsigaw lang. Pinaghirapan ko ito. Sino man ang makapagpapalakas sa pamilyang Olsen ang siyang mamumuno. Eve, huwag mong kalimutan ang dangtaong batas ng pamilya natin.
Batas? Ang batas ay nakasulat sa papel, patay, pero ang tao ay buhay at flexible. Ako na ang magpapasya sa mga batas na ito ngayon. Babaguhin na ang mga ito. Sige. Eve, huwag kang masyadong mayabang. Kukunin ko ang pwesto bilang ulo ng pamilya, maaga o huli. Ikaw, Hank, 3 taon kang nagtago sa labas tapos babalik ka para kunin ang lahat ng kredito? Bakit mo akalaing karapat-dapat ka? Tigil. Tito, nakabalik ka na. Hugh, anong nagdala sa'yo rito? Tito, tingnan mo ang ginawa ni Eve sa akin. Tito, ako ang pamangkin mo. Mula nung bata pa ako, laging ako ang paborito mo. Kailangan mong ipagtanggol ako. Eve, malakas ba talaga ang tito na iyon? Ang pwesto bilang pinuno ng pamilyang Olsen ay dapat mapunta sa kanya. Mas may kakayahan at mas walang awa siya kaysa sa tatay ko. Pero kalaunan, nilabag niya ang isang pangunahing alituntunin ng pamilya, kaya nawala ang tsansa niya sa titulo. Ang tatay ko ang pumalit. Pagkatapos noon, bihira na siyang magpakita rito. 3 taon ko na siyang hindi nakita. Sa wakas, bumalik na siya. Hank, sabi mo kakakabalik mo lang ngayon para labanan ang kapatid mo para sa pwesto bilang ulo ng pamilya. Tito, hindi naman to pagnanakaw sa kanya. Matagal nang may patakaran ang pamilya Olsen na bawal sa babae ang mamuno. Wala akong sinabi noong wala ako. Ngunit ngayong nandito na ako, walang paraan na ibibigay ko ang titulo sa kanya ng ganoon kadali. Tama, Hugh. Ang iyong posisyon sa pamilya Olsen, alam ng lahat dito. Kung susuportahan mo lang ang batang master, kung gayon ang posisyon ni Eve bilang pinuno ng pamilya ay tiyak na ibibigay. Totoo iyan, isang salita mo lang mas matimbang kaysa sa aming 4 na walang tigil na daldal. Tito, hindi ako nagsisimula ng gulo, pero hindi rin ako umiiwas sa gulo. Sa nakaraang 3 taon, nalinis ko na ang buong angkan, pinuksa ko ang 7 rebelde na sangay ng pamilya. Mas maraming tao ang hinarap ko kaysa kanino man dito. Walang halaga si Hank sa akin. Kung makikialam ka ngayon, at piliin mong suportahan siya, pag-aayusan natin ito ayon sa lumang batas ng pamilya Olsen. Kung sino ang may mas malakas na kamao, siya ang magdedesisyon dito. Eve, huwag kang ma-stress. Bigyan mo ako ng sandali para ayusin ito. Tito, alam ko na mahal mo ako ng higit sa lahat. Tito, anong ginagawa mo? Hugh, nabaliw ka na. Teka, hindi ito pwedeng tama. Ginang, pasensya na po talaga. Matagal na akong nawala at tingnan nyo ang pagbaliwala sa mga patakaran ng pamilya. Tahasang kawalan ng respeto. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng maayos. Hugh, nabaliw ka na. Ang batang Panginoon ay ang tunay na tagapagmana ng dugo ng ating pamilyang Olsen. Ang pagsakt sa kanya ay pagdura sa karangalan ng ating buong angkan. Derek, bilang dakilang nakatatanda, hindi mo lang ipinatupad ang mga patakaran ng pamilya, kundi nag-udyok ka pa ng alitan sa loob. Anong parusa ang nararapat sa iyo para dito? 3 tuntunin ng angkan Olsen, sino mang magdulot ng alitan sa loob o sumuway sa nakatataas ay itataboy mula sa angkan o parurusahan ayon sa batas ng angkan. Kayo 4 na matatanda. Nagtatago kayo sa likod ng inyong katandaan at nakikipagsabuatan sa mga tagalabas para mang-api ng pinuno ng angkan. Iginagalang ba ninyo ang mga alituntunin ng ating mga ninuno? Kaladkarin sila sa bulwagan ng mga ninuno. Pag-isipan nila ang kanilang mga kasalanan. Kung wala ang pahintulot ko, bawal silang lumabas. Hugh, anong ginagawa mo? Eve, masaya ka ba sa ginawa ko? Oo. Ang ginawa mo lang ay humawak ng upuan para ilagay sa lugar ang walang kwentang batang iyon. Samantala, nagkawatak-watak ang buong angkan. 7 sangay na pamilya ang nagkaisa laban sa akin. Ilang beses akong muntikang mamatay. Nasaan ka noon? Pero nang bumalik si Hank, bigla kang sumulpot. Tito? Ano ang pakay mo dito? Eve, sa tingin mo ba gusto ko na makipag-agawan sa iyo sa posisyon ng pinuno ng angkan? Huwag kang mag-alala dyan.
Kung gusto ko mang pamunuan ang angkan na ito, kinuha ko na sana ito 3 taon na ang nakalipas. Hindi ako maghihintay hanggang ngayon. Alagaan mong mabuti ang iyong ina at maliit na kapatid. Ang kinabukasan ng ating angkan Olsen ay nakasalalay sa mga kabataang tulad mo. Siya nga pala, isasama ko si Hank sa ngayon. Dugo pa rin siya ng angkan na ito kung tutuusin. Bibigyan ko siya ng patas na pagkakataon. Eve, mukhang mabait si Tito, di ba? Ipinagtanggol ka niya. Oh? Pero baka hindi. Bawat tama na ibinigay niya kay Hank kanina, iniwasan niya lahat ng mahahalagang parte. Mukhang brutal pero hindi man lang nasaktan si Hank. Kakaiba rin yun para sa akin. Kumilos siya na parang pinaparusahan si Hank. Ngunit sa totoo lang, pinoprotektahan niya siya. Wala na yang mahalaga. Masyado na akong maraming nakitang pakana sa angkan na ito. Haharapin natin anuman ang dumating sa atin, isang krisis sa isang pagkakataon. Ma, bumalik muna tayo sa kwarto mo. Paano siya nangahas nasaktan ako? Yung baliw na si Hugh, hinawakan niya ako ng ganon. At kayong lahat, hindi ba kayo nangako na pagbalik ko, ilalagay ninyo ako sa pamumuno ng angkan? Pero muntik na akong mapatay ni Eve at muntik na akong mabugbog ni Hugh hanggang mamatay. Binatang amo, walang umasang babalik si Hugh at makikialam. Walang umasa? Wala sa inyo ang nakakita nito, ha? Muntik na akong mabugbog hanggang maging pulp at sasabihin mo sa akin na hindi mo inaasahan. Hindi mo man lang kayang harapin ang isang maliit na sagabal? At gusto mong mamuno sa angkan? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Madaling maging pinuno ng angkan. Malinis ang record ni Eve. Kailangan lang nating magtanim ng iskandalo sa kanya. Maliit na sakripisyo lang ang kailangan. Sakripisyo? Kung para mapabagsak si Eve, babayaran ko ang anumang halaga. Ang 4 na matatanda ay walang silbi laban kay Eve. Pero opisyal silang matatanda ng angkan. Kung ang isa sa mga matatandang ito ay matagpo ang patay sa kwarto ni Eve. Anong ibig mong sabihin? Iyon ang ating pagkakataon. Isang beses lang kita bibigyan. Batang Master. Hindi, sinuportahan ka na namin dati, Batang Master. May pamilya akong pinapakain sa bahay. Paglilingkuran kita habang buhay. Isang tao lang. Malayo pa sa sapat yan. Kung papatay tayo, 3 sa kanila ang patayin. Iwan ang huli. Nabuhay para maging saksi natin. Matalino yan. James, may 2 pagpipilian ako para sa'yo. Pipiliin ko ang pangalawa. Mainit pa rin ang ulo mo. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung ano ito. Eve. Pipiliin ko ito kahit ano pa man. Sa nakaraang 3 taon, siguradong pagod na pagod ka. Hindi ako nasa tabi mo pero naisip ko araw-araw. Mag-isa sa mansyon na ito, laging nagbabantay sa likod mo para sa mga banta. Nagpaplano para lang manatiling buhay araw-araw. Eve, siguradong pagod na pagod ka. Wala pang nagtanong sa akin. Kung pagod ako. Eve, hindi rin ako nagpabaya sa mga taong ito. Nagsanay ako ng boxing at nag-aral ng walang tigil. Umaasa na balang araw ay makakatabi kita. Eve, bumalik tayo sa dati at magtiwala sa isa't isa, okay? Sige, simula ngayon, ikaw na lang ha. James, umalis ka dito.
Eve, may nagsiset up sa'yo. Kailangan mong umalis ngayon. Bilisan mo! Mga kapatid, sino ang gumawa nito sa'yo? Eve, ikaw na malupit na babae. Paano mo nagawa ito? Eve, paano mo nagawang patayin ang mga matatanda ng angkan? Wala ka bang pakialam sa mga alituntunin ng angkan o sa batas? Hindi ka makakawala ngayong gabi. Hank, sa wakas ay nagkaroon ka na ng tapang. Paano mo nagawang akusahan ako na pumatay sa mga matatanda? Hulihin ang walang pusong pinuno ng angkan na ito, ang pumatay sa mga matatanda. Sino mang haharang ay papatayin sa mismong lugar. Sino mang gumalaw sa kapatid ko, halika at subukan mo ako. Tabi, isa lang siya kahit gaano siya katapang. Sino mang makapatay sa kanya ngayon, makakakuha ng 100,000. Sino mang makakatama sa kanya, 50,000 yon. Sige, tabi. Hindi siya papatay kanino man. Kung dumanak siya ng dugo, magpapatunay lang ng kanyang sala. Binata, kailangan mo siyang patayin para ipaghiganti ang 3 kong kapatid. Magiging tapat akong aso mo habang buhay. Hank, sa tingin mo kaya mong magtipon ng mga tanga para iset up ako at patayin? I-frame ka. 3 bangkay ang natagpuan sa iyong patio. Wala pa ang sandata ng pagpatay. At sinasabi mong ako ang nag-set up sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Kapag sumikat na ang araw, pupunta rito ang lahat ng matatanda ng angkan. Makikita nilang pinatay mo ang 3 nakatatanda para lang masiyahan ang iyong kasakiman. Basura iyan, malinaw na. Nasaan ang patunay na pinatay ko sila? Nasa harap mo ang patunay. 3 patay na nakatatanda ang nasa paanan mo. Napunta sa aking bakuran ang mga bangkay, kaya ibig sabihin ako ang pumatay sa kanila? Kung gayon, kung may mga bangkay sa tabi mo, ibig sabihin ba ikaw ang pumatay? Amoy na amoy ka pa ng pulbura. Gusto mo bang ipasuri iyan? Tigil na ang pagpapaliban. Hindi ka makakatakas ngayong gabi. Nagbalita na ako sa buong angkan. Bago sumikat ang araw, magtitipon dito ang lahat ng nakatatanda. At pagkatapos, Kahanga-hanga. 1 minuto lang akong umalis at sumabog na ang lahat. Hindi pa ganito kagulo ang ating angkan sa maraming taon. 3 nakatatanda ang patay, walang kahit isang saksi. Malaking sakuna ito para sa ating angkan. Eve, ano ang gagawin natin dito? Ang pumatay? Simple, ayon sa alituntunin ng pamilyang Olsen. Parusang pampubliko. Mata sa mata, buhay sa buhay. parusang pampubliko? Eve, sarili mo ba ang tinutukoy mo? Natagpuan ng bangkay sa bakuran mo. Itatanggi mo pa ba? Hank, ang baho ng pulbura sa'yo at mabilis kang magbintang sa iba. Gusto mo bang magdala ako ng tao para subukan? Sige. Napakaseryoso ng bagay na ito. 3 matatanda ang patay, hindi ito biro. Magdaraos tayo ng pulong ng angkan sa tanghali bukas. Lahat ng matataas na opisyal ng pamilyang Olsen ay dadalo. Sa oras na yon, ang tunay na pumatay na nakatayo sa harap ng buong angkan ay makikita ng lahat. Joe, hindi na kailangan ng mas malalim na investigasyon. Sabi ko, pulong bukas. Dalhin ang mga bangkay na ito sa bulwagang ng mga ninuno at ayusin ang mga ito ng maayos. Elder, manatili ka sa bulwagang ng mga ninuno ngayong gabi upang bantayan ang iyong 3 kapatid. Naunawaan ko. Lahat lumabas na. Bukas ng tanghali. Bulwagan. Eve, sino ang sinusuportahan ng tiyuhin na iyo? Wala siyang sinusuportahan. Sarili lang niya ang iniisip niya. Bukas. Bukas, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang may mas malakas na baraha.
Nandito na lahat. Tinawag ko kayong lahat ngayon para sa isang kritikal na issue. 3 matatanda ang pinatay kagabi. Itinapon ang mga bangkay sa labas ng patio ng ginang. Kailangan nating alamin ang totoo nito. Lahat? Ang 3 kong nakababatang kapatid ay namatay sa kakilakilabot na kamatayan. Kagabi, pumunta ako para magbigay galang sa ginang. Nakita ko si Eve na lumabas ng bahay, puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Sinamantala niya ang aking pagkabigla at ipinadrag ang mga bangkay palabas. Pagkatapos, binantaan niya ako. Sabing kung magsabi ako kahit kanino, papatayin din niya ako. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung magsisinungaling ako sa anuman dito, sana'y tamaan ako ng kidlat at mamatay. 3 kong kapatid na lalaki. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi nilang pupuntahan nila ang babae. Sabi nila susuportahan nila siya. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Alam ng lahat na ang 3 nakatatanda ay sumuporta sa panganay na anak pero ang babae, sinaksak niya sila sa likod. Eve, ano ang sasabihin mo sa dakilang elder? Elder, anong oras ka dumating sa aking patio kagabi? Hating gabi. Hating gabi? 80 taong gulang ka na. Bakit ka pumunta sa akin sa gitna ng gabi? Sobrang nag-aalala ako sa pamilya. Hindi ako nakatulog kahit isang saglit. Eve, huwag mong guluhin ang nakatatanda ng ganyan. Matanda na siya, normal lang na malabo ang memorya niya. Pero ikaw ang pumatay dito. Hank, bakit ka nagagalit? Hindi ko naman sinabi na pumatay ka ng tao. Huwag mo akong i-frame. Makinig kayo lahat. May pumutok ng 2 putok sa labas mismo ng bintana ko kagabi. Hinabol ko ang bumaril at nakita kong may 3 bangkay na itinapon mula sa bubong. At saka, sumugod si Hank kasama ang grupo. Tumakbo ng mas mabilis pa sa asong gala. Hank, may tanong ako sa'yo. Paano mo nalaman na may masamang mangyayari kagabi? At anong pagkakataon na nagkataon lang na nasa malapit ka? Nakarinig ako ng 2 putok, kaya nagdala ako ng mga tauhan para tingnan. Common sense lang. Ganun ba? Putok? Hindi mo nga alam kung sino ang pumutok. Paano mo ako maakusahan ng mga pagpatay? Lahat ng 3 matatanda ay namatay dahil sa tama ng baril. Nasaan ang baril? Naghanap ka ba sa bawat sulok ng bakuran? Hank, kagabi pinapunta mo ang mga tauhan sa bakuran ng ginang. Sarili mo bang desisyon iyon o may nag-utos sa iyo? Inaalagaan ko lang ang pamilya. Natatakot akong makatakas ang pumatay. Mahalaga sa iyo ang pamilya. Mabuti iyan. Sino sa tingin mo ang pumatay? Anong ebidensya mo? Nakita mismo ng matanda ang lahat. Matanda na siya. Mahina na ang paningin niya. Paano kung mali ang kanyang nakita? Eve, sinasabi mong hindi ka pumatay ng sino man. Nasaan ang ebidensya mo? Tito, gusto mo ng ebidensya? Sige. Isa lang, hindi sapat iyan. Kailangan mo ng isang grupo para patayin ang 3 matatanda. Paano mo nagawa yon? Hank, akala mo ba nakuha ko ang pwestong ito nang walang mga diskarte? Mayroon akong mga bag sa buong estate, mas marami pa kaysa sa mga pagkain mo. Nahuli ko pa ang boses ng nag-utos sa iyo. Binago ito, oo, pero hindi iyon mahalaga ngayon. Anong masasabi mo ngayon? Binata, pinatay mo ang 3 matatanda? Hindi ko ginawa. Sumusumpa ako hindi. Pinagbintangan ng babae, hindi ito mapapatawad. Tito, pakiusap, panindigan mo ako. Ang pagpatay sa mga nakatatandang pinununo ng angkan, kahit ikaw ang panganay na anak ng Olsen, hindi ka makakatakas sa matinding parusa. Hulihin siya kalad ka rin palabas. Baliin ang kanyang mga braso at binti. Palayasin siya sa pamilya Olsen. Wala na siyang apelidong Olsen. 10 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Marami akong backup plan na hindi mo pa nakita, Eve. Sa tingin mo mag-isa akong pumasok dito?
Sabihin ko sa iyo, ang kapangyarihang nasa likod ko ay lampas sa iyong mga haka-haka. Oo, pinatay ko sila. Anong ngayon? Eve, sa tingin mo nanalo ka pero may natitira pa akong... Masyado siyang madaldal. Patahimikin ko siya ng tuluyan. Rosa, naglakas loob ka bang pumatay dito sa amin? Hugh, huwag kang mag-alala. Pinatay ko lang ang isang mamamatay. Nililinis ko ang basura para sa inyong angkan, Olsen. Dapat mo akong pasalamatan. Eve, naalala mo si Bob? Siya ang aking fiancé. Inihagis mo siya sa taga-baryo upang pahirapan hanggang mamatay. Tatapusin natin ang utang na iyan ngayon. Ano ang gusto mo sa amin? Simple lang. Ayon sa batas ng ilalim, ang away dugo nating dalawang angkan matatapos sa 3 duel hanggang mamatay. 3 isa sa isang laban. Inyong Olsen magdadala ng 3 manlalaban, aking Axgang magdadala ng 3 sa amin. Laban hanggang may isang panig mamatay. Pagkatapos mabubura lahat ng sama ng loob. Paano mo nagawang patayin ang aming batang Panginoon at gusto mo pang magwala dito? Pwede mong tanggihan ang laban na ito, pero maglulunsad kami ng ganap na digmaan. Mahigit 300 kapatid ko sa Axe Gang ang nakaantabay. Rosa, walang alitan ang pamilyang Olsen sa Axe Gang. Ang salbahing ito ba ay talaga bang dapat pag-awayan? Walang alitan, ha? Eve, kita mo to. Si Bob ay nobyo ko. Kahit talunan siya, siya ang aking lalaki. Binugbog mo siya hanggang maging brain dead. Para mo na akong sinampal sa mukha. Kailangan mong tanggapin ang mga laban na ito. Wala nang ibang paraan. Kung tumanggi ka, papatayin ko ang lahat ng iyong pamilya. Ano? Eve, ganito mo ba pinapatakbo ang angkan mo? Bumalik ka at pinatay mo ang sarili mong dugo. Tapos gumawa ka ng gulo sa labas. Ang Axe Gang ay malaki. Kung magkaroon ng ganap na digmaan sa pagitan natin at ng Axe Gang, ang ating pamilyang Olsen ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Manong, si Eve ang nagpapatakbo ng pamilyang Olsen. Kahit na sobra siyang nagkamali, hindi tayo pwedeng manood lang. Inaapi siya ng Axe Gang. Tigilan mo na ang pang-iinis dito. Aaminin ko, personal na alitan ito. Ang tapang mo naman. Teka, tanungin kita, may lakas ka ba ng loob na tanggapin ang hamon na ito? Rosa, makinig ka. Ang 3 laban na ito ngayon? Hindi ang Axe Gang ang narito para maghiganti sa akin. Ako ito, narito para maningil sa iyo. Ang iyong Axe Gang ay sumusuporta sa mga mapang-api, nangaapi sa mahihina at halos pinatay ang aking nanay at kapatid. Sasang-ayon ako sa 3 laban na ito. Ngunit kung matalo ka, ikaw ang magbabayad gamit ang iyong buhay. Naglakas loob ka bang tanggapin yan? Ikaw. Eve, kung magkapalit tayo ng pwesto, sa totoo lang, gusto kitang maging kaibigan. Pero sinaktan mo ang mga tauhan ko. Kailangan mong mamatay. Tatanggapin ko ang taya mo. Base sa patakaran ng death duel. Una, isa sa isang laban. Pangalawa, pagsubok ng loob. Pangatlo, talino. Sa 3, ang 2 panalo ang panalo. Kung manalo ka, hindi na muling tatapak ang Axe Gang ko sa Izho. Pero kung matalo ka, gusto kitang lumuhod sa harap ng lahat, humingi ng tawad sa aking fiancé, pagkatapos ay magpakamatay ka. Managinip ka! Hindi ako matatalo, palagi kong tinutupad ang aking salita. Sige, magsisimula na ang round 1. Naghihintay na ang kasama ko sa labas. Yan si Ghost. Ang Ghost na nakatakas sa Slaughter Godness 5 taon na ang nakalipas. Akala ko patay na siya. Miss Olsen, ang tagal nating hindi nagkita. Eve, ipadala ang 4 Heavenly Kings para sa round 1. Sir, nakatakas si Ghost mula sa Slaughter Godness. Baka hindi kayanin ng 4 Heavenly Kings. Sige, ako na lang ang pupunta.
Hindi ko akalaing ang pangalawang ginoo ng pamilyang Olsen ay may oras na dumalaw sa aking kuso. Rosa, alam na alam ko kung ano ang balak mo. Ginagamit mo si Hank bilang alila mo. Isa kang napakatusong mangingibabaw. Mr. Olsen, sinasabi po ba ninyo na walang kwenta si Hank? Mayroon akong isang mas magandang alok para sa'yo. Ibibigay ko sa iyo ang buong pamilyang Olsen. Pero kapag nakuha mo na, kailangan mong tulungan akong makuha ang isang bagay mula kay Eve. Hindi ko po akalaing ganito pala kagulo ang mga Olsen. Pero iyan po ang gusto ko para po sa ating partnership. Eve, kung matalo ka ngayon, hindi ka na magkakaroon ng isa pang tsansa na ibalik ito. Eve, ako na sa unang round. Hindi ko hahayaan ang mga manluloko na manalo. Evie, ang tuwag mo naman. Takot kang lumaban ng mag-isa. Ipinapadala mo itong payat na alalay para mamatay dito imbes na ikaw. Payat? Rosa, mukhang hindi ka nakahukay ng sapat na dumi tungkol sa akin. Akala mo ba walang kwenta ang katabi ko? Alexa, ikaw na sa round 1. Huwag mo lang sobrahan ang sarili mo. Ayos lang kung matalo ka rito. Panalo ko ang 2 pang round ng madali. Sige. Aba, ikaw ang unang lalaban sa round 1. Kung masira mo ang maskara ni Ghost, tabla. Tara, ipakita mo sa akin kung gaano katalas ang mga pangil ng bagong asong pandigma ng Axe Gang. Naghihingi ka ng kamatayan. Talagang kaya niyang makipagsabayan kay Ghost? Hindi ko akalaing may ganoong katapatan na kanang kamay si Eve. Kawili-wili ito. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ito. Multo? Yan lang ang kaya mo? Grabe ang brutal. Tabla. Eve, hindi naman kita pinahiya, di ba? Sulit na sulit. Eve, ang solid ng mga tao mo. Pero di biro ang round 2. Ang round 2 ay pagsubok ng tapang. Simple lang ang rules. Isuot ninyo ang mga vest na ito. May bomba na tahi sa loob ng bawat vest. Isang wire ang nag-uugnay ng bawat vest sa isang blind box. 10 wire ang nasa loob ng box. 2 wire sa mga ito ay direktang konektado sa mga bomba. Kayo ay maghahalinhinan sa paghila ng wire mula sa box. Hilahin ng isang wire o maraming wire ng sabay-sabay. Kung mahila mo ang wire na konektado sa bomba, sasabog ang bomba sa vest mo at papatayin ka. Sasabog agad. Ang unang sumabog ay talo. Patas ba? Puro sugal lang ito. Oo, sugal ito. Kaya nga ito tinatawag na pagtaya ng iyong tapang. Mga duwag kayong lahat. Eve, ako na ang gagawa nito. James. Eve, sobrang swerte ko talaga. Nahulog sa ilog noong bata, nakaligtas. Pinugbog halos patay, nakaligtas. Nag-asawa pa ng babaeng gaya ni Jane at nakaligtas. 12-12 ng beses na akong nakatakas sa kamatayan. Mahirap akong patayin. Wala, hindi ka pwedeng pumunta. Tara na, ate. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo kagabi? Bukod pa riyan, kapag buhay o kamatayan na, wala akong tiwala kundi sa sarili ko. At pagdating sa tapang, hinding-hindi ako aatras sa kanino man. Eve? Nakapili ka na? Wala kang pinagbago. Sige, pwede ka nang umalis.
Pero ipangako mo sa akin, sa anumang senyales ng panganib, aatras ka agad. Sige. Eve, talagang ipapadala mo siya roon? Hindi ito Russian roulette. Mas mataas ang posibilidad na mamatay dito. Mukhang baliw na baliw. Si James ang may pinakamagandang swerte na nakita ko sa sinuman. Wala siyang masyadong pera kay nanay, oo, pero yun ay dahil ayaw niyang habulin ang mabilisang pera. Ang totoo, sobra-sobra ang swerte niya. Ako na. Kid, ikaw ba ang dating asawa ni Jane? Alam mo ba kung ano ang taya natin dito? Oh, buhay, di ba? Tara na. Sobrang bulag naman ni Jane. Isang lalaking may ganitong tapang at tinawag niya siyang walang kwenta. Bata, paano ang alok na ito? Mag-drop out ka, maging akin ka at pakakawalan ko ang kapatid mo. Ano ang sabi mo? Tigilan mo ang kalokohan. Kung may lakas ka ng loob, gawin mo na. Kung hindi, umalis ka na. Sige. Galaw. Nakuha. Bata, huwag kang matakot mamaya. Wala akong takot. Hindi ako natatakot mamatay. Eve? Gusto kong manigarilyo. Yan ang magaling. Ang kapatid mo ay lumalaban ng hindi kumukurap sa buong isho. Pero nandito ka, pustahan ang buhay mo para sa kanya. Una. Diyos, pakiusap. Mukhang nasa akin ang swerte. Tono mo na. Bata, isa na lang sa 4 na tsansa ang natitira sa'yo. Isang kapat. Marami na yun. Sige. Kukuha ako ng 2 sa round na ito. 2? Ano? Parehong nakuha. Sobrang swerte ng lalaking to. Si James hindi naman pala ganun kawalang silbi. Mukhang inalagaan siya ni Eve. Hindi lang ito pagbabayad ng utang na loob. Ayos lang. Sa kakayahan ko, kahit na kumuha si James ng walang kwentang bomba, ililigtas ko siya sa isang saglit. Bata, nababaliw ka ba? Gusto mong mamatay? Kung naghahanap ka ng kilig, tingnan mo hanggang dulo. Pre, kung wala kang lakas ng loob, aalis na ako dito agad. Buhay mo yan kung tutuusin. Buhay ako, buhay pa ako. Ganyan ka ba ka-desperado? Bata, nabaliw ka ba? 3 bunot. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung mali ang pipiliin mo? Bumunot siya ng 3 ng sabay. Paano kung kunin niya ang bomba? Eve, sabihin mo sa kapatid mo na sumuko na. Hindi sulit na mawalan siya ng buhay para dito. Siya ang bunso kong kapatid, oo, pero nirerespeto ko ang mga desisyon niya. Tiwala ako sa pasya niya. Swerte talaga ako ngayon. 2 na lang ang natitira. Tutuloy pa ba tayo sa pusta? 2 natitira na lang, grabe. Baliw ang swerte niya. Eve, kung sumugal siya sa kasino, magiging bagong Diyos ng sugal siya. Ang kakaiba, hindi siya swerte sa pera, pero ang swerte niya sa survival ay sobrang laki. Nadala siya ng agos ng ilog noong isang beses lumangoy siya at nakatagpo ng baboy ramo sa bundok. At minsan nasagasaan siya ng kotse, naipit siya sa ilalim ng bumper, mga gasgas lang ang nangyari. Iba ang swerte niya. Bunot. Maawa ka, nakikiusap ako. Bunot? Hindi ko gagawin. Susuko na ako. Sumusuko na ako. Anong sabi mo? Ginang iligtas mo ang buhay ko. May mga matatanda at bata akong inaasahan. Ayaw kong mamatay. Sumusuko na ako. Susuko? Sige. Rosa, anong ginagawa mo? Sumuko na siya.
Isang asong sutil sa ilalim ng utos ko. Bakit pa siya panatilihin? At saka sinira niya ang mga patakaran. Hindi ito tungkol sa swerte kundi sa tapang. Wala man lang siyang lakas ng loob na bumunot. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Rosa, babarilin mo ang sarili mong tauhan. Hindi ako matatalo ng mga tauhan mo. Talaga, subukan natin. Tuloy lang natin. Susunod na round, ako laban sa'yo. Patakaran? Simple. Magbibigay ka ng bugtong tapos bibigyan kita kung sino ang hindi makasagot. Ikaw, bakit? Bakit? Rosa, sinabi ko sa'yo na pumatay, hindi maglaro ng mga hangal na laro. Pero dito nag-aaksaya ka ng oras sa kanya. Sayang oras. Pero bahala na. Mas mabuting mamatay ka rito kaysa sa iba. Ikaw, pinatay mo siya. Oo, binaril ko siya at ipapadala ko ang katawan niya kay Razor Turner. Anak ng boss ng Axe Gang, patay sa bulwagan ng pamilya Olsen. Malalaman agad ng tatay niya ito. Gusto mo akong gamitin para patayin siya? O alam mo kung sino si Razor, ang hari ng ilalim ng lupa ng Kuzo? 300 tauhan sa ilalim niya, pumapatay ng tao na parang damo. Isa lang ang anak na babae, pinalaking spoiled sa buong buhay, patay na siya ngayon. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Darating siya para maghiganti. Eksakto. Ipapadala niya ang lahat ng kanyang mga tauhan para lipulin ang buong pamilya Olsen para samahan ang kanyang anak na babae. Anong gagawin natin? Ano ang susunod nating galaw? Madali lang, isuko ang pumatay. Yung pumatay, ikaw ang bumaril kay Rosa. Ikaw ang nagtulak para sa laban na ito. Dinala mo siya diretso sa aming estate. Binaril mo siya sa gitna ng pagtatalo. Nakita nating lahat yon. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang pumuto. Ikaw ang nakababata niyang kapatid. Sino ang maniniwala sa salita mo? Lahat, makinig kayo. Si Eve ang pinuno ng angkan natin at dinala niya sa atin ang isang mortal na kaaway na nag-udyok ng away dugo ng Axe Gang. Pinatay niya ng hayagan si Rosa at hinatulan ang bawat miyembro ng Olsens. Karapat dapat ba ang ganyang tao na mamuno sa atin? talagang hindi siya. Hilahin siya palabas. Itapon siya. Hugh, lahat ito ay laro mo? Tama yan. Mula pa sa simula. Ibinalik ko si Hank sa grupo, sinabihan ko siyang patayin ang matanda, ako ang nakipag-ugnayan kay Rosa. Hinintay ko ang eksaktong sandaling ito. Eve, alam kong kaya mo, pero may isa kang nakalimutan. Sa angka ng Olsen, ang mga nabubuhay ng matagal ang natututo kung paano maglaro ng power game. Palayasin siya. Kayo mga walang utang na loob. Kanina kayo ang pinakamaingay ng manalo si ate. Ngayon sinasaksak ninyo siya sa likod. Bata, umalis ka na kung gusto mong mabuti. Ang ate mo ang may gawa ng gulo na ito. Kailangan niyang harapin ang resulta. Pakyu? Hulihin siya. Eve! Hugh, pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Siyempre, inosente siya. Ikaw lang ang gusto ko. Ibigay mo ang selyo ng angkan. Ang selyo? Huwag kang magpanggap. Ang selyong minana sa bawat henerasyon ay ang lifeline ng pamilya Olsen. Iyan ang gamit mo para tawagin ang mga Shadow Guards. Akala mo hindi ko alam ang trick na yan? Ang mga Shadow Guards? Totoo ang mga maalamat na Shadow Guards? Ibigay mo na at hahayaan kitang mamatay ng may dignidad. Kung hindi, mamamatay din ang kapatid mong lalaki. Eve, wag mo akong isipin. Wag mong ibigay. Papatayin niya tayong dalawa kahit makuha ang selyo. Tahimik! Hugh, hawakan mo siya at tingnan mo ang mangyayari. Kaya ko, gagawin ko ang lahat. Eve, sa tingin mo ikaw pa rin ang Slaughter Goddess? Tingnan mo ang paligid mo. Nasaan ang crew mo? Ang 4 Heavenly Kings ay nasa labas. Si Alexa ay kalahating patay. Mag-isa ka na ngayon. Bibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon ka. Isa. Meron ka na. Ito ang selyo.
Pero alam mo ba kung paano gamitin yan? Siyempre alam ko. Ipinapasa ito sa bawat henerasyon. Naglalaman ito ng sikreto para tawagin ang mga Shadow Guards. Sige, subukan mo. 20 taon, 20 taon. Sa wakas. Ano bang problema? Bakit ayaw gumana? Hugh, anong tingin mo sa Shadow Guards? Akala mo, kahit sino ay kayang tawagin sila gamit lang ang selyo. Makatawag ka ba gamit lang ang selyong ito? Pinakialaman mo yan. Hindi, tanga ka lang talaga. Hindi sumusunod ang mga Shadow Guards sa selyo, sumusunod sila sa bloodline. Tanging direct heirs ng pamilya Olsen ang makakapag-activate nito. Collateral ka lang, hindi mo deserve ang lahat ng ito. Wala yan. Ako ang panganay. Ako ang nararapat na tagapagmana ng pamilyang Olsen. Ikaw ang panganay. Pero hindi direktang dugo. Ang tatay ko ang direktang dugo, kaya ako ang direktang tagapagmana. Lumaban ka sa buong buhay mo, pero hindi mo man lang mahawakan. Papatayin kita ngayon. Patayin kita at magugulo ang pamilyang Olsen. Ako ang may hawak ng selyo ng pamilya. Eve, takbo! Hugh, hindi mo makukuha ang guards kung papatayin mo ako. Ako lang ang marunong tumawag sa kanila. Kung mamatay ako, mananatili itong sikreto magpakailanman. Ayaw mo ba ng Shadow Guards? Gusto mong pamunuan ang pamilyang Olsen, di ba? Kung wala ang Shadow Guards, kahit na maagaw mo ang pamilya, hindi mo kayang panatilihin ang kapangyarihan. Darating ang Axe Gang para maghiganti sa bandang huli. Anong gagawin mo para pigilan sila? Pakawalan mo ang kapatid ko at sasabihin ko sa iyo ang trick para tawagin sila. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Wala kang ibang mapagkakatiwalaan. Hugh! Huwag kang maniwala sa kanya. Sobrang tuso ng babaeng to. Patayin na muna natin siya. Nasa atin naman ang selyo. Malalaman natin mamaya. Eve, wag mong sabihin sa kanya kahit ano. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag mong sabihin. Sige. Hindi kita papatayin. Pero ang kapatid mo, bibilang ako hanggang 3, magsalita ka o mamamatay siya. 1, 2. Tama na. Tatawagin mo sila gamit ang direktang dugo na ihuhulog sa slot ng seal para i-activate. Ganun ba kasimple? Ganun lang kadali. Eve, akala mo ba talaga bata lang ako? May kutsilyo ka, hiwain mo ang daliri mo at patakbuhan ng dugo ang seal. Lalabas ang mga Shadow Guards. Kung ganoon kadali, bakit hindi mo ginawa kanina? Muntik na akong maniwala sa kasinungalingan mo. Huling pagkakataon. Ano ang totoong paraan ng pagtawag? Eve? Huwag mong sabihin sa kanya. Hugh, akala mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Subukan mo mismo. Gamitin mo ang sarili mong dugo. Paulit-ulit mong pinagmamalaki na ikaw ay direktang dugo, ang pinuno ng pamilya. Bakit hindi mo subukan? Kung ang dugo mo ay magpapailaw sa seal, mapapatunayan na mali ako at ikaw ang tunay na tagapagmana. Mga Shadow Guards. Sino ang tumatawag sa amin? Ako. Ako si Hugh, direktang tagapagmana ng pamilyang Olsen. Ako ang tumawag sa inyo. Mula ngayon, susunod kayo sa utos ko. Tunay na tagapagmana, hindi. Anong pinagsasabi mo? Tinawag kita. Dapat mo akong sundin. Ma'am, peke ang direktang dugo ng lalaking ito. Ano ang gagawin natin sa kanya? Ma'am? Patay na siya. Isang patay na naglalakad. Hugh, akala mo ba hahayaan kitang dumugo sa selyo para lang matawag mo ang mga Shadow Guards? Kailangan mo talaga ng direktang dugo para matawag sila, pero kapag na-activate ang selyo, ang unang prioridad ng mga Shadow Guards ay makilala ang tunay nilang Panginoon. Pinatulo mo ang dugo mo, pinasindi mo ang selyo, pero sobrang excited mo, tinititigan lang ang selyo, hindi mo man lang tiningnan ang mga guards. Pero ako, kanina pa sila pinapanood ko. Imposible yan. Dumugo ako. Lumiwanag ang selyo. Ako ang direktang tagapagmana. Ako ang master nila.
Ma'am, pagbati po. Peke ang tagapagmana. Ano ang gagawin natin sa kanya? Bulag ka. Kayo ang ipinatawag ko. Dapat ninyo akong sundin. Ang direktang bloodline ang nagpapagana nito. Oo, pero kung kanino ito maglilingkod, iyon ang desisyon nito. Pinili siya ng seal. Hugh, akala mo ba hindi ko nakita ang pakana mo? Nagsimula kang magplano sa sandaling bumalik si Hank. Pinatay mo ang elder para mailabas si Rosa at sinisi mo ako. Pero may isang kritikal na detalye kang na-miss. Nag-ukit ako ng madugong landas sa Izho at hindi ako umasa sa brute strength. Anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, alam ko lahat tungkol sa deal mo kay Rosa. Nalaman ko 3 araw na ang nakakaraan. Sino ang akala mong nakilala mo sa warehouse na yon? Pakinggan mo ang recording na ito. Alam ko kung ano ang pakay mo, Rosa. Ginagamit mo lang si Hank bilang pawn. Hindi ka dapat pumunta para sabihin sa akin na walang silbi sa atin ang batang iyon. May mas magandang opsyon ako. Ibibigay ko sa iyo ang buong pamilya Olsen. Pero kapag kontrolado mo na, kailangan mo akong tulungang kunin ang isang bagay mula kay Eve. Hugh, hindi ka biro talaga. Hugh, sa sandaling pumasok ka sa pinto na ito, dumiretso ka sa bitag ko. Akala mo naglalaro ka ng chess? Hindi, isa ka lang sa mga pawn ko. Imposible yan. 20 taon kong pinlano ito, paano naging posible? Eve, kahit alam mo na lahat, ano naman? Patay na si Rosa. Hahabulin ka ng Axe Gang, hindi ka rin patatawarin ng pamilya Olsen. Axe Gang, ikaw ang pumatay kay Rosa, hindi ako. Kapag dumating si Razor para maghiganti, sa iyo lang siya pupunta. Pinatay ko siya, nasaan ang ebidensya mo? Patunay? Nasa kamay mo pa ang baril. Amoy pulbura ang damit mo. Nakita ng lahat na pinutok mo ang baril. Ano pang patunay ang kailangan mo? Sige, Eve. Ang talino mo. Pero, nakalimutan mo ang isang malaking detalye. Galaw. Gets ko. Eve, sa tingin mo wala akong backup plan? Nagpadala ako ng mga tao para kunin ang nanay mo. Ngayon, papunta na sila kasama siya. Anong sinabi mo? Nanay ko? Relax. Kung hindi mo ako sasaktan, garanti akong walang mangyayari sa kanya. Kung gagalawin ako ng mga tauhan mo, mamamatay ang nanay mo kasama ko. Hugh, nabaliw ka na. Ang pagkidnap ng matandang babae ay parusang kamatayan. Parusang kamatayan? Patay na akong tao kahit na wala na akong mawawala. Eve, sabihin mo sa mga tauhan mo na tumabi o kaya... Bitawan mo siya. Boss? Sinabi ko bitawan mo siya. Eve, Wala kang awa. Pero hindi pa tapos ang laro. Kung gusto mong makita ang nanay mo na buhay, 12:00 ng gabi, dalhin mo ang iyong mahal na kapatid sa inabandonang bodega sa Kuzhou. Kayo lang 2 ang pwedeng pumunta. Kung may isa pang tao na dumating, mamamatay ang nanay mo. Eve, nasa panganib si nanay. Kailangan natin siyang iligtas. Huwag kang magpanik, hayaan mo siyang maglaro. Eve? Talaga bang iniisip mo na iiwan ko si nanay na mag-isa sa kwartong iyon nang walang proteksyon? Nasaan si ma'am? Wala na si ma'am. Anong sabi ng note na ito? Ikaw na ang magbasa. Sundin ang plano. Ligtas si Madam. Eve. Ito. Nakita ko si Hugh na gumagawa nito 3 araw na ang nakalipas. Pinadala ko ang mga shadow guard para ilipat si Mom sa isang ligtas na lugar. Ang babaeng kinuha niya dito ay isang stand-in. Stand-in? Isa sa mga babaeng shadow guard ko. Kamukha ni Mom ang katawan niya. Pagkatapos ng disguise,
Kahit ako, halos hindi na sila mapag-iba. Si Hugh ang kumidnap sa doble. Eve, sobra ka namang... Masyado sa ano? Tuso? James, kung hindi ako naging walang awa, hindi ako makakaligtas dito. Akala ni Hugh, panalo na siya. Iniisip niya na kaya niya akong i-blackmail dahil bihag niya si Mom. Hinihintay niya ako sa warehouse. Hinihintay akong lumuhod at humingi ng awa. Eve? Ano ang gagawin natin ngayon? Tapusin na natin ang palabas na ito sa kanya. Handa na ba lahat? Handa na po. Naghihintay lang po sa utos ninyo, boss. Mabuti, isasara natin ang bitag ngayong hating gabi. James, sasama ka sa akin ngayong gabi. Ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ko pinamunuan ang Yunjo, kung paano ako naging tunay na kapangyarihan dito. Eve? Dito ba? Ito ang teritoryo ni Rose. Pumili si Hugh ng lugar na ito para gamitin ang lakas ng Axe Gang. Sayang, patay na si Rose. Dahil nandito ka na, tuloy ka sa loob. Nanay! Relax. Tingnan mo kung sino ang dumating. Sino ka ba talaga? Bantay ng anino, codename Blue. Nandito ako para ihatid ang matandang ginang. Hindi yan tama. Dapat ang mga tauhan ko ay... Mga tauhan mo? Ang mga lalaking nakapost sa harap? O ang mga goons na nakatayo sa likod mo? Ikaw? Sino kayong lahat? Bantay ng anino, codename Black Turtle. Lihim na bantay, codename Raven. Bantay ng anino, codename Tiger. Lihim na bantay, codename Dragon. Hugh, akala mo ang mga lalaking kinuha mo ay tapat sa'yo. Mula nang magplano kang kidnapin ng nanay ko, lumipat sila ng panig para magtrabaho para sa akin. Sinabi ko na sa'yo noon, ikaw ay isa lamang piyon. At ang larong ito ay matatapos na ngayon. Hindi ito pwedeng mangyari. 20 taon akong nagplano nito. Paano naging ganito ang lahat? Akala mo panalo ka na sa laban na ito? Eve, nakaligtaan mo ang isang malaking detalye. Ako mismo ang pumatay kay Rose. Hindi ka hahayaang makalaya ng tatay niyang si Razor? 300 miyembro ng gang ang lilipol sa pamilyang Olsen bukas. Razor? Akala mo hindi ko siya sinaliksik bago ako pumunta dito? Limamput-tatlong taong gulang si Razor, ang hari ng ilalim ng lupa ng Kuzhou. Ang anak niyang si Rose ay napasama sa gulo 3 taon na ang nakalipas. Kinontra niya ang isang drug lord. Hinabol siya. Bahagya siyang nakatakas na buhay. Ako ang nagligtas sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, may misyon ako sa ibang bansa, iniligtas ko ang isang babae na hinahabol at pinapatay. Hindi niya sinabi sa akin ang pangalan niya at hindi ko tinanong hanggang sa tumayo si Rose sa harap ko. Saka ko napagtanto na siya yon. Hugh? Utang ni Razor sa akin ang isang buhay. Talaga bang akala mo kakampi siya sa isang mamamatay tao at makikipagdigma sa akin dahil sa'yo? Imposible iyan. Hindi ito maaaring totoo. Hugh? 20 taon kang nagplano ng bawat galaw, kinompyut ang bawat anggulo, pero nakaligtaan mo ang isang kritikal na bagay. Masyado kang mayabang. Akala mo ang lahat ng nasa paligid mo ay mga tau-tauhan mo lang. Hindi mo namalayan na ikaw ang pinakamalaking tau-tauhan sa lahat. Eve? Pinatay ng lalaking ito ang dating pinuno ng angkan at pinatay ang marami pang tao. Ano ang gagawin natin sa kanya? Hugh, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo ng eksakto kung paano mo pinatay ang tatay ko. Sabihin sa iyo. Paano kung sabihin ko ang lahat? Ililigtas mo ba ang buhay ko? Hindi. Pero ikaw ang pipili kung paano ka mamamatay. 20 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo ang namuno sa angkan noon. Kamag-anak lang ako sa ibang sangay.
Pero hindi ko matanggap bakit siya. Mas matanda ako, mas matalas ako, mas may kakayahan ako kaysa sa kanya. Dahil lang siya ang direktang dugo, ibinigay sa kanya ang pamumuno ng angkan? Kaya umupa ako ng mga hitman para sirain ang kotse niya. Sa araw ng pagmamaneho niya pa uwi, nahulog sa bangin ang sasakyan niya, hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Akala ko nanalo na ako sa lahat. Pero ang posisyon ng pinuno ng angkan hindi pa rin napunta sa akin. Lahat ng matatandang elder. Mas gugustuhin ibigay ang kontrol sa isang maliit na babaeng gaya mo kaysa ibigay sa akin. Kaya naghintay ka ng taon para sa tsansa mo, para agawin ang lahat ng dapat ay sa'yo. Tiniis ko ang 2 dekada nito. Binalik ko si Hank sa eksena. At si Rose ay isa lang pang piyon. Ako ang nagdisenyo ng bawat bahagi ng eskema na ito. Totoong akala ko mananalo ako sa round na ito. Hindi ko inakala na magiging ganito kasama. Mas malala pa sa pinlano ko. Hugh, pinatay mo ang tatay ko, 3 elder ng angkan, at pinatay mo rin si Rose. Patayin mo na ako. Inaamin ko ang lahat. Ang mabilis na kamatayan ay masyadong madali sa ginawa mo. Dalhin siya pabalik sa mansyon, ikulong siya sa pitan. Bukas, sa harap ng buong angkan, ipapatay namin siya ng publiko. Eve! Akala mo nanalo ka? Napakamali ka. Hindi mo malalaman kung ilang backup plans ang itinago ko. Alam ko na yon, simula ngayon, lahat ay akin. Hugh, akala mo ikaw ay naglalatag lang ng pundasyon para sa sarili mo, ngunit bawat eskema na sinimulan mo ay nagtayo ng kapangyarihan at kayamanan para sa angkan. Lahat ng koneksyon, pera at teritoryo na itinayo mo lahat ay mapapasa akin simula bukas. Tito, salamat sa lahat ng ito. Sa nakaraang 20 taon, pinaghirapan mo ang sarili mo ng todo. Isulong siya. Ginang Hugh. Hugh, nakipagsabuatan ka sa mga panlabas na puwersa, pinatay mo ang dating leader ng angkan natin, pinatay mo ang maraming nakatatanda ng angkan, at dinukot ang matandang ginang. Hindi mapapatawad ang mga krimen mo. Gawin ang pampublikong pagbitay ayon sa batas ng angkan. Pero Ginang, siya ay isa pa ring nakatatanda ng pamilyang Olsen. Kaya... Ano, nasaan ang iyong awa noong pinatay niya ang aking ama? Noong pinatay niya ang 3 nakatatanda ng angkan, nasaan ang iyong pagtutol? Noong dinukot niya ang aking ina, bakit hindi ka nagsalita? Gawin mo. Ilibing siya. Sabihin sa lahat na ang amo namatay dahil sa biglaang sakit. Eve, James, nandito na kayo. Ma'am, okay ka po? Okay lang ako, wala akong problema. Ang sweet talaga ng babaeng yon. Kinausap niya ako, nagluto pa siya ng pagkain para sa akin. Mas inaalagaan niya ako kaysa sa inyo. Eve, naayos mo na ba lahat doon? Huwag kang mag-alala, ma'am. Naayos na lahat ng problema. Wala nang manggugulo sa iyo. Eve, tiyak na marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Hindi naman. Alam ko lang na kayo ni James ay naghihintay sa akin, kaya hindi ako nakaramdam ng sakit. Eve, sabay tayong mamuhay ng maayos, hindi na tayo maghihiwalay muli. Sige, hindi na tayo maghihiwalay. Eve, may crowd sa labas po. Nagdala sila ng regalo para sa'yo po. Para batiin ka po dahil napatahimik mo ang gulo. Sabihan mo silang maghintay. Ngayon para lang kay mama at kapatid ko. Opo.
Eve, naging sobrang mature ka na. Palagi akong mabuting anak mo. Ako rin. Ang kulit ninyo. Sama-sama tayong manatiling ligtas at masaya.